So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, base sa records natin, sa notes natin, natapos na natin yung mga requests sa Motus, FRBL. Ngayon, pulo naman, so I think marami yung pulo, parang 7 battles ata yung nabilang ko sa pulo. So I think hindi natin matatapos yung pulo, pero tapusin natin siya ng kalagitnaan siguro ng June. Kasi sabi ko nga sa inyo, pagpasok ng June, unahin natin yung PSP na Matira Mayaman, yung Lipcram Lanceta. Tapos June 2, naka-flat na kasi to eh. June 2, Sac Maestro Disaster. Tapos if kompleto na yung 8 battles sa Isa Buhay 2024, nung sa panahon na yon, isingit natin yon. So 8 battles yon. So I think January 3 hanggang January 10 yon. So saka ulit tayo papasok sa request videos, unless mag-upload ulit yung PSP ng Matira Mayaman na battles, 'di ba? So Poison 13, Pistol baka ilabas. So tignan natin. Pero sa ngayon, kung ano yung aabutin sa end ng hanggang matapos yung May, pulo tayo. Okay? So ayun. Shoutout kay Romeo Angeles Lopez sa nag-request. Nirequest niya yung Riz Gonzalez ba to versus Dopez. So yun. Huwag natin patagalin to. 18 minutes lang yung battle. Di ko alam kung bakit ganito kaikli, pero let's go. Yo! Puta, unang sabak ko sa battle rap. Tinapat sa akin, rapper wak. Nakakalungkot naman, oh, tits. Kaya ba binigyan mo ako ng laughing stock? Give me a name and I'll give you blood. Pag ako humugot, putok agad, wala nang warning pa. Etong wannabe na G, starter pack. One shot lang sa akin to na parang wrestling item lock. Dopes, anip sa napili mong pangalan. Di mo na lang ginawang lowest. Grading mo pang tanga lamang. Pinatos na nga lang kita para pang taktak kalawang. At oo, ikaw yung kalawang. Pinataktak ka niya agad para wala kang mahawaan. Kasi ang alat kalaban nito ni Dopes eh. Tunog maangas lang sa unang dinig. Pero sa unang tingin mukhang Redford White lang na may tattoo yung leeg. Ano ba akala mo sa battle rap ha? Pangasan ng forma at nickname? Weak, lame, hindi ka para dito, madidisgrasya ka lang iho. Para kang yung siklista na biglang pumasok sa track lane. Taka, kasi mga wordplay niyang pantanga, natapat agad sa multi ko. Tangina, lugi to, nagpakamatay ka na lang sana doon, may lubido, stupido, ultimo, ghostwriter mo, malamang na tsugi ko. Kung usapang baraha lang, tongits to kasi puro tapon, binitawan. Nakakaaburido samantalang sa akin pang digmaan, mala 12 star na Yu-Gi-Oh! Naka. Bars baka mo, bars mo mukha mo. Kung yung idol natin may signal sa elevator na minahan ng bato, ko kaya kong mag-ML, Facebook, YouTube, Insta, TikTok sa may gitna ng bagyo. Kasi sa bahay lang ako eh. Hindi, pero sa akin lipad to. Kahit na pabigat to at maski marunong kang lumangoy, lunod ka pa rin sa ilog Pasig kasi sinalubong mo barko. At oo, alam ko, maraming nakapansin. Pero sinadya kong laruin yung ibang linya ng hari na galing sa Pasig. Kasi itong galing sa Pasig, hindi ko mawari kung rapper ba talaga o battle MC na tanga. Nakikiuso ka lang ba? Bagong salta pero parang pagod na. Isa to sa malalaking patunay na lahat ng rapper dito hindi galing sa tamod niya. Round 1 pa lang, nangangamoy, ilog Pasig na. Okay, so Looney yung ano niya, no? Looney yung parang ginawa niyang reference doon. Mga multis ni Looney, diba? Yung mga linya ni Looney. Ano pa? Ineffective, tol. Ineffective. Okay, siguro sa retense, okay yon. Ang ganda nung mga rhymes.
Kaso kung paano niya, siguro nakulangan lang ako sa DN kung paano niya i-perform yung mga rounds niya, yung mga lines niya sa round 1. Andun yung andun yung quality ng sulat. Andun yung maganda yung pagkaka-execute, maganda yung pagkaka-perform, maganda yung pinaka-writtens. Kaso sa punchline, yun yung siguro punchline count medyo hindi masyadong hindi masyadong nag-matter, or hindi ko masyadong na maiskuran yung mga punchline kasi hindi ko alam kung nasan yung mga punchline dun sa mga linya niya. So, siguro lack of punchlines lang yung napansin kong kulang dito kay Riz Gonzalez. Pero andun na yung performance, maganda yung performance, maganda yung pinakasulat niya, kung paano niya well constructed diba? Disiplinado sa rhymings, diba? Disiplinado, pero punchline talaga hindi ko napansin yung mga punchlines niya doon. Game, mo naman, pahinga natin Yung mga banat niya, applicable kahit kanino. Samantalang yung mga baon kong dala, para sa kanya lang talagang sapul kahit anino. Game, round 1. Una kong laban ako'y talo. Oo, aminado. Kinulang sa ensayo at di preparado. Ngayong nandito na sa pulo, naghanda't nagkabisa. Kaya mali ka kung inaakala mo sa ating dalawa, isa ka sa makakaisa. Usapan, walang damayan. Yun yung kasunduan. Kaya asahan yung kada round to bibingo, talagang siya yung mapupuruhan. Game! Game! Halos lahat tayo dito tawag kay Kuya Shernan. Tito na, Tito. diba? Ikaw rin, Kuya Rice, puta, bakit parang tito na kita? Ginagawa mo dito, sir? Sumali ka ba ng tryout sa flip top mo, kong? Itsura pa lang, halata mo nang di pwede yung mga ganyang hip-hop dudong. May problema ka sa mata. Nakita ko sa mga FB pics. Holy shit! Kasama to ni Sixth Street na nilikha ng Diyos gamit yung autopic. Tangina kasing mga mata yan. Di mo malaman kung pabalik hinatak o hinatak pabalik. Di mo mauuwi yung matamis na tagumpay, sasapitin mo dito, mapait. Hirap ng ganyang diferensya, uncle. Daming struggles. One time nagpunta to ng EO para magpasukat ng salamin. Nirekomendahan siya mag-goggles. Yo, at para sukatin yung galing mo, imbis ruler, protractor kinailangan kong gamitin, brother. Para kahit gaano kapangit tong kalaban, still ay made acute angle. Protractor. Kailangan ko pa bang paliwanag para mamulat ka? Protractor, acute angle. Ano, nasukat ba? Protractor, acute angle. Ano, nasukat ba? Wait lang. Protractor, acute angle. Nako po. Kaya itong si Riz Gonzalez na Raygon James sa totoong buhay, basta ko na agad katauhan, walang tinataglay na husay. Sa estilong tangan-tangan, sobra mong lame dyan. Mula music, tumawid ng battle rap, la pa rin makukuwang fame yan. At di ko na kailangan ng maraming gun bars para sa aking game plan. Sapat ng daliri ko lang ang gamit at magpapaka-Eugene ako in this fight. Laban dito sa mukhang caveman. Makikita nyo paano maglaho sa isang tira lang tong Raygon gamit ray gun. At last, masyado bang predictable yung linya? Ako naman unang bumutas, tamang unang lapag niya lang din sa liga. Kaya sa aming dalawa, kita namang mas banuto. Bali wala na yung 100% paghahanda, ngayong pinatay ko na si Taguro. Okay, so sa round 1, medyo flat din yung naging performance ni Lopez dito. At kung i-compare natin sa round 1 ni Gonzalez, mas malinis yon. Sabi ko nga sa inyo, di ba, well-constructed, disiplinado yung round 1 ni Gonzalez, kasi sa rhyming, sa performance, sobrang well-constructed, tsaka nadideliver niya na maayos. So, malinis talaga yon, no? Nagkulang lang talaga sa mga punchline si Gonzalez dito para sa akin, na direktang punchlines para kay Lopez. Okay na sana yung umpisa ni Lopez I agree na 'di ba? Sabi niya kasi yung mga banat niya pwedeng ibanat sa iba. So agree na doon, pero pagdating kasi nung kalagitnaan ng round ni Lopez, nawalan din siya ng nawala yung momentum niya. Nagkaroon ng stutters, nag-choke pa, 'di ba, sa gitna. So, yun, medyo
yung round 1 siguro, based na lang talaga sa performance, and I think Gonzales got this sa score na bibigay ko na 7 points para kay Gonzales. Kay Dopes naman, dahil nag-choke siya, nagkaroon siya ng stutters, nag-stutters muna, tapos nagkaroon ng choke, tapos yung mga banat niya is hindi rin ganun kalinis, diba? So 6 points for Dopes dito. So ayan, 7-6 in favor of Gonzales. Round 1, Gonzales yun. Pakinggan natin. Matanda na daw ako. Pangalan ko daw Regon James. Oo, may edad na ako, pero sa ating dalawa ako pa rin yung dominante. Tawagin mo ako LeBron James. Yun lang. Pinanood ko yung mga tryouts mo. Grabe. Walang halos kasing. Ang galing mo na pala mag-rap, Carlos Agassi. Ano yan? Porkit uso, puta, mema na lang kahit wala nang palo at dating. Bara-bara na lang no? Basta magawa yung gusto nilang gawin, pues wala na ring bara-bara pa, putang ina, sarap nyo sakalin. Kasi nung debut battle mo, may linya ka na, mala Frank Sinatra to, cause I did it my way. Naburado to sa 24 ko na parang my day. Bars. Ang cute ng story mo, no? Hindi mo minayday. Puta. Malaprak Sinatra to, cause I did it my way. Mamaya sasagasaan ka na truck sa highway. Puta ka. Alam mo may sumpa, kinanta mo pa. Ganun ka katanga. Sumayusin natin linya mo, ha. Malaprak Sinatra to, cause I did it my way. Mamaya Malaprak Sinatra to, cause I did it my way. Tsak na burado to sa 24 oras ko na parang my day. Excuse me po, ha. Pero yung dapat sinabi niya sa mic. 24 oras. Excuse me, Mike. Sakto't mamaya lamang ka ng balita kasi nga nasagasaan ka ng truck. Yun, malakas. Kaya na Kuya Sight, mataan mo na makita. Malapedestrian na itawid niya, kadali niya. Wala niya, ang galing niya. Tumawid kang kalsada, sinama mo, pati linya. Payo ko sa'yo, magpatingin ka. Baka next battle mo, kalaban mo si Ojimon na. Pati si Bayong M-Site na nanahimik na damay pa sa katangan neto ni Bonak. Sasama mo pa sa pagtawid mo, kung masagasaan din ng truck. Pero seryoso, sumali ka ng talastasan tapos wala kang pambatong pyesa. Ano to, masyadong mema? Walang paki yung mga tao sa'yo dito pag magagaan yung letra. Sinasabi ko sa'yo, maaga pa, hindi ka pa handa sa gantong gera. Real talk lang, Repa, pero the truth hurts. Ramdam mo yan, parang nagretiro si Brandon Vera. Di ba vlogger ka? Mag-vlog ka na lang, huwag ka na mag-rap. Gusto mo mag-rap, kaso ayaw sa'yo ng rap. Kabilang ka lang sa mga vlogger na nagpumilit mag-rap, kaya huwag ka magpanggap, wala ka ni isang sangkap sa elemento ng pag-rap. Kaya ulit-ulitin kong isisigaw sa tenga mo yung salita na rap hanggang sa magka-anxiety ka na rin tapos hindi ka na mag-rap. Galing! So ito, ang galing, ang ganda nung bawi ni Gonzales sa round 2. Kung baga sa round 1 kumbaga sa round 1 maraming kulang para sa akin kung paano ko napanood yung round 1 ni Gonzales. Ang daming kulang doon. Pagdating sa round 2, pinakitaan niya ako ng pagiging well-rounded niya. So, ayun. Galing, ang galing ni Gonzales dito. Nagustuhan ko yung round 2 niya. Yung line mark niya doon. Tapos basta ang ganda nung niya doon, ang ganda nung pagkakalaro ni Gonzales din sa linya ni Dopes na yung sa My Way. Tapos si M-Zite daw samo pa, baka masagasaan din wala, natawa lang ako doon. So pinakita ni Gonzales dito yung pagiging well-rounded niya, na kaya niyang bumara, which is yung pinakita niya sa round 1. So pagdating sa round 2, mga jokes naman yon. So ang galing, nagustuhan ko yung performance ni Gonzales dito. Ang ganda ng line marking, ang ganda ng style na ginamit niya, kasi parang dinisect niya rin si Dopes na parang wala ka namang sumali ka sa talastasan pero wala kang elemento wala kang elemento na pinakita sa pagrarap, parang gano'n. Tapos wag ka na mag-rap, diba? So andun ang mga personal shit din ni Gonzales. So nagustuhan ko rin yung pagkaka-execute niya doon. So galing, perfect na round 2 para kay Gonzales. From round 1 na masyadong nakulangan ako doon, pagdating sa round 2 punong-puno, no? Tapos pinakita niya pa sa atin na kaya rin niya magpatawa, diba? Yung pagiging well-rounded, galing. So props kay Gonzales doon.
Dopes, pakinggan natin. Baka makabawi. Ten. May linya siyang LeBron James. Ayun pa pala, rebat niya. Gumamit pa ng LeBron James, galing mambola. Yo, check. Round 2. Pinakinggan ko mga kanta mo. Hindi, joke lang, hindi talaga. Inalam ko lang yung mga titulo. Dito dapat iniidolo. Paano mga title ng kanta niya? Virus, Nomophobia, dito sa Manila. Kabwisit, mga tema. Talagang masakit sa tenga. Oh, may nakalimutan ba ako na isa? Kaya parang napapaisip ka. Title na din kasi mismo nung kanta mong yun yung nagsasabing, manahimik ka! Nomophobia, virus, dito sa Manila, manahimik ka. Oo, mga kanta niya yun. Oo, mga kanta niya yun. Kundi ko pa dito i-bring up, wala kang pagkakakilanlan. Paano mga nakikinig sa'yo, pre? Mangilan-ngilan lang. Pero bilang kapwa mo rapper, payong kaibigan lang naman, na kung wala talagang nakikinig, eh, tigilan mo na yan! Pero syempre, joke lang, hindi tayo ganun. Tuloy lang, Kuya Rice. Sasang-ayunan ka din ng panahon. Mag-iba ka rin kasi ng diskarte sa yung napiling estilo. Di yung nasanay kang kopya kay ganyan, kopya dito. Kung gusto mo talaga, may marating yung mithi mo, itaas mo yung antas ng kalidad ng yung bawat lyricismo. Round 2, nagawa ko siyang sermonan. Pinakita ko lang dito na di niya ako minama. Masyado mo ba ako minaliit? Pues mali ka ng ginambala. Tamang, kahit wala pa akong anak na panganay na lalaki, eh meron naman ako ditong binata. At nag-chat to sa GC, sabi niya, oh, pagkatapos ng laban, manonood na lang talaga ako matapos akong talunin ni Dopes. Hehe. Leche! Pues pagpalagay nating tama yung hinala. Masyado mo ba ako minaliit? Pues mali ka ng ginambala. Tamang kahit wala pa akong anak na panganay na lalaki, eh meron naman ako ditong binata. Yo, sa akin pa napili makipagbuno. 1-0 na standing ko pagkatapos ng laban, ikaw manatili kang nakaupo. Sa akin sumaludot yumuko. At hindi porket singkit kat mukha ng taga-China, eh masasakop mo ako dito sa pulo. May inulit siya na linya doon, so I think nawala siya doon, no? Hindi naman pwedeng same na line, 'di ba? Okay, so ganun pa rin yung performance ni Dopes, hindi pa rin siya ganoon ka-powerful. Kulang na kulang pa rin talaga sa mga sa effective haymakers tsaka sa mga punchline. Okay yung rebat eh. Pero hindi parang hindi naging enough 'yun para makuha niya or magampanan niya or mali. Di enough yun para malagpasan niya yung round 2 na pinakita ni Gonzales. So, I think, mano pa rin to. Mas naging malinis lang siguro yung performance ni Dopes dito. Kasi walang choke, walang stutter. Pero may inulit naman siya ng linya. So, yun. Bigyan natin ng 7 points si Dopes dito. Tapos si Gonzales, sobrang nagustuhan ko yung performance niya sa round 2. Kaya bibigyan ko ng perfect yun. So, ayun. Ano ba yung score natin sa round 1? Ano yun eh? O nga, wala pala tayong score sa round 1. Basta sa round 2, it's a 10-7. Tapos sa round 1, may score ba tayo sa round 1? 8-6 ba or 7-6? Kasi sabi ko nakulangan ako doon. Ayun, 7-6 ata yun. Hindi ko na matandaan kung ano yung score ko dun sa round 1, pero I think 7-6 yung binigay ko or 8-6. Diba? So sige, since hindi ko na matandaan kung ano yung score na binigay ko sa round 1, i-ano natin. Yung kay Dopes lang kasi naalala ko. So 8-6 para kay Gonzales sa round 1, tapos dito naman 10-7. So 18 para kay Gonzales, tapos may 13 si Dopes. So ahead ng 5 points si Gonzales dito sa first 2 rounds. 8 and 10, tapos 6 and 7. So 18-13 Gonzales first 2 rounds. Round 3. Pwede ba? Pakinggan natin. Yo, inaanggulo pa niya yung mga kanta ko. Tanga ka. Tsaka ka na tumira pag nakagawa ka na ng kanta mo. Kanta ka ba? Diba wala? Utang nun to. Kung yung round 1, kung nung round 1 nagkalamat yung imahe mo,
Round 2, binasag ko yung katangahan mo. Itong round 3, malamang durog pati kumpiyansa mo. Yo, last round na. Kumbaga sa boxing, dapat ibuhos mo ng lahat. Ang tanong, kung may bibigay pa ba tong sapat? Kung mga nagdaang rounds nga, hindi naman to masyadong nasapak. Kaya mga judges dyan, ha, ewan ko na lang pag nanalo pa to. Parang may weather lang kay Pac. Okay. Tangina. Si kitang-kita nyo naman ang agwat at kaibahan. Bara ko, barakuhan. Bara nyan, bahala ka dyan. Oh, di mo na gets? Sabi ko, bahala ka dyan. Pakakainin kita ng bala, mala dyan. Weak kasi ng bara mo naman sa ulo at sa tiyan. Pero shotgun ang gamit ko para mas madiin. Ram, dam mo kada butas pati sa dibdib. Bang, bang, hindi titigil to hanggat gigil hanggang dyan ka na mismo na malilibing. Ina. Yo, ako kaya kong magpaka-hardcore. Habang ito pang moderate, uulanin ng criticism to sa akin yung compliment. Ganito nako-compose lalo na pag desperate. Halatadong insecure kasi ako yung confident. Oh, hardcore, moderate, criticism, compliment, compose, desperate, insecure, confident. Talaga ba kailangan pang isa-isahin para lang matunugan? Kung yung isang bayaw nagbabali-baliktad ng letra, yung sa akin, kahulugan. Kaya tama ng kaululan, malabo na makaisa to kasi ako'y larong-laro. Swapang ako ngayon sa score, lalo na't palong-palo. Kung usapang bara lang, dyan ako mas langon-lango. Ikaw sabay ka lang sa uso, ang sakit mo lang sa tenga, para kang lato-lato! Ano, marami ba ang na-amuse? Pangalan ko ay Rice. Masyado ko bang na-abuse? Huwag nang sumali ang advice. Malabo mo ko na patus pagkat diskarte ko ay thrice. Hangad mo ba ay million views? Pinagbigyan na nga kita kaso yung ulo mo yung price. Tayo mo din ba? Pakinggan natin. Okay, so siguro para sa akin pinakamalakas na round ni Gonzales yung round 2 niya. Kasi dito sa round 3 kasi more on bars talaga si Gonzales. So sa tingin ko lang sa first since ito yung unang battle na mapapanood ko si Gonzales and ito yung napanood ko yung first 3 rounds niya sa battle, siguro para sa akin mas effective si Gonzales sa mga jokes para sa akin or baka lang siguro hindi ko masyadong natripan yung mga bara niya para kay Dopes. Pakinggan natin siya sa mga next na battles. So baka yung mga bara niya is mag-complement na talaga sa kung sino yung kalaban niya. Pero dito kasi sa battle na to, napansin ko na mas effective si Gonzales when it comes to jokes at talagang sumusugat yung mga jokes niya yun. Direkta kasi yun eh. Yung bars niya kasi sa round 1 and 3 medyo kulang sa DN talaga yun. Pero masasabi ko na mas malakas yung round 3 niya compare sa round 1. So yun, iskora na natin to para hindi natin balikan. So 27 I think, 8, 10 tapos 9. So yun, 27 para kay Gonzales. Tapos 21 naman para kay Dopes. Ay 21. 14. Ay, ilan ba yun? 6 and 7 pala, 13. So sorry. 6 and 7 para kay Dopes. Pakinggan natin round 3. Ang inang rapper to, ang pangit mag-rhyme. Dapat nung pinapakilala mo pa lang, sinabihan mo na ng time. Round 3 game. Napiling MC name, Rice Gonzales. Nice one, Kabes. Ayos yung napili na ngalan. Naturingang may rice pero nanatili sa laylayan. Shernan, ito pa talaga dinayo mo. Maaalala ka lang dito bilang unang tinalo ko. Siniksikot pinilit, makabuo ng anggulo. Kitang pinitpit at dinikdik, ngayong tong rice binabayo. At di porket may rice ka sa pangalan, sa akin ka mas ahead. Malagkit man tong rice, di pa rin to didikit. Malagkit man tong rice, hindi pa rin to didikit. Ulit. At di porket may rice ka sa pangalan, sa akin kay mas ahead. Malagkit man tong rice, di pa rin to didikit. Double meaning pag sinabi kong fake tong rice sa kultura. NFA hindi legit. Paulit-ulit na ba na rice? Sakit na ba sa pandinig? Tamang eksena lang sa mang inasal, ngayong only rice bukang bibig.
Tamang eksena lang sa Mang Inasal ngayong Only Rice bukang bibig. Kaya wag na kayong magtaka. Kaya pag ako nanalo dito, wag na kayong magtaka. Ako aani ng tagumpay kasi ako din yung siyang nagsaka. At wag niyong isiping binadibag kasi ibang senaryo to. Mabigat ka na kung usapang timbang kasi tong rice sinako ko. At bago ko to tapusin, may isa pala ako na puna dyan. Sino mga batang 90s dito? Di nyo ba to namumukaan? Tignan nyo mabuti yung muka kung saan hinulma yan. Tarantado, kamukhang kamukha mo si Ultraman. Ganun nga. At nag-my day pa yan. At nag-my day pa yan. Purong katangahan itong my day nyo. Hindi ko alam kung anong isda to eh. Pero yung caption niya, mala si Reyna sa laki. Ha ha ha. Mala si Reyna sa laki? Laki mong tanga pre. Ang ina nito. Mala si Reyna sa laki? Laki mong tanga pre. Sige, ngayong ikaw yung napag-initan, ihaw ka. Tama na Kuya Rice, talo ka na, bitaw na. Tapos ka na tong pasikatan, kita naman yung mata niya, silaw na. Tamang dinura ko lang tong hinain yung mong kanin. Kasi tong rice mo, hilaw pa. Tay, palapakan natin yung laban niya. Okay, so nagkaroon lang ng natawa ako dun sa Ultraman. Hindi ko rin na-expect na Ultraman yung ibibitaw niya doon. So sa round 3 Gonzales pa rin yun. Sa score na 9-7. Bigyan natin ng 7 points si Lopez doon. Marami talagang kulang sa performance ni Lopez. Isa na doon yung mga effective haymakers, effective punchlines. Diin, yung bigat ng sulat para kay Gonzales. Umikot sa Rice, yung sa nameplay umikot sa nameplay. Pero okay naman din yun kasi may pre-med naman siya doon na bukang bibig yung Rice. Eksena sa Mang Inasal, Only Rice. Okay naman yun, pero naghanap ako ng mas creative pa sa mga linya ni Lopez. So, ayun. 7 points para sa kanya, 21. So, 20. 6-7-7. Tama ba? 6-7-7. May inulit na naman siya na linya dito, pero pinaka worst round ni Lopez para sa akin yung 1 kasi masyado talagang nag-choke siya doon. Tapos sa round 2 and 3 starters, may mga inulit na linya. So yun, 7 points sa round 3. So 6, 7, 7, 20 para kay Lopez. Sa kabilang side naman, 8, 10, 9, 27. 27 versus 21. All 3 rounds, Gonzales. Pulo Rap Battle League wanted dito sa Branded Munoz QC. Pulo, magingay! Maraming salamat ulit sa Pugu Brand 3-0 para kay Rice Gonzales. Yes, Yo, Batang 3 sa Tambunting. Julina kay Eya, kay Mayor, kay Nico. Yan, shoutout lang. Shoutout kay JB, kay Julina, kay Eya, kay Mayor, kay Nico, kay Janie Verba, Sean Manahan, Aaron, Simir, Fermarie, Clarence, Flip Top Wiki, kay Boss Bars, kay Eric D. Thank you. Yo, Singo, binoto ko si Rice Gonzales kasi pares sila ng energy daw, binasihan ko yung skills tsaka effectivity nila sa crowd. Rice. Axel ng MRE Martial Records Entertainment. Binoto ko rin si Rice all 3 rounds. So lamang siya sa sulat tsaka sa delivery. Pero props kay Lopez dun sa Ultraman. Yeah. Yo, 5 minutes break 5 minutes. Sid, binoto ko si Rice kasi pan ako ni Ultraman. Ultron. Okay. So, wala na tayo masyadong, wag natin pahabain din yung yung explanation natin dito sa end part ng vid. So, shoutout kay Romeo Angeles Lopez. So, alam ko siya si Lopez diba? So, ayun. Rice Gonzales, all 3 rounds. Congrats pa rin sa dalawang MC. Shoutout Romeo Angeles Lopez. So, kita-kits tayo and pulo pa rin tayo after this
after this, ilang days na lang bago matapos yung yung di ko alam kung pang ilan na to eh. Pang 29 ata to. So may isa pa or dalawa pa. So let's see. So sana makabawi tayo sa mga request videos, 'di ba? Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.